Ang tatlong diwende at ang isang manlalakbay. Noong unang panahon, sa ilalim ng isang matandang punong mansanas, nakatira ang tatlong magkakaibigang duwende, sina Snudge, Brabble at Yarn. Isang umaga, nagpasya silang pumunta sa palengke. "Bibili ako ng mani," sigaw ni Brabble. "Baka maging mani ka na niyan," tukso naman ni Yarn. "Tumigil nga kayo, baka mahuli tayo sa palengke," singit ni Snudge. Habang sila'y wala, dumaan sa gubat ang isang manglalakbay na naghahanap ng isang shortcut. Ngunit sa isang hakbang, mayroon siyang natapakan at wala kaalam-alam na bahay pala yun ng tatlong diwende. Nagpasya silang bumalik na agad sa kanilang bahay. "Ay, sira na ang bahay natin," sigaw ni Snudge. Habang sila ay nagkaguluhan, dumaan muli ang manlalakbay. "Hindi lang man nagtabi-tabi po, ang bastos naman. Bigyan natin ng lagnat para matuto yan," sabi naman ni Yarn. Nanghina ang manlalakbay. Naisipan niyang pumunta siya sa isang ambularyo upang magpagamot. "Nasumpa ka ng mga duwende," sabi ng ambularyo. "Pwede kitang gamutin, pero hindi sapat. Puntahan mo sila at kailangan mong humingi ng tawad sa kanila." Nasa ilalim sila ng matandang punong mansanas. Kinabukasan, agad-agad na pinuntahan ng manlalakbay ang mga duwende. "Mga duwende, patawad po, hindi ko po sinasadyang masira ko ang tahanan niyo," pagsusumaon niya. Ngunit matigas ang ulo ng tatlo at sila ay hindi marunong magpatawad. "Hindi sapat ang sorry mo," sabi ni Snudge. "Hindi ka namin papatawarin." At biglang kumulog at kumitlat. Umalingaw-ngaw ang boses ng kanilang pinuno mula sa kalangitan. "Lumabag kayo sa sariling batas. Nakakalimutan niyo na ba na kapag humingi ng tawad ng isang nagkamaling manglalakbay, dapat niyo siyang patawarin?" At dahil sa tigas ng ulo ng tatlong duwende, naging bato ang tatlong duwende na pagtanto ng tatlo ang kanilang pagkakamali. "Boss, nagkamali kami," sigaw ni Snudge. "Babalik kami sa dati at babawi kami," iyak ni Yarn. "Pakiusap lang, hindi pa ako nakakakain ng mani," singit naman ni Brabble. Naawa ang kanilang pinuno. "Ibabalik ko kayo, pero aayusin niyo ang gulo niyo," sabi nito. Kislap ng liwanag, bumalik sila sa pagiging duwende. "Patawad sa sumpa," sabi ni Snudge. "Gusto mo ng mani? Teka, ako pala dapat ang humingi." Sabay tawa ni Brabble. Nagtawanan silang lahat at tinulungan ng manlalakbay ang mga duwende na ayusin muli ang kanilang maliit na bahay. At simula noon, lagi na nagtatabi-tabi po ang mga nagdaraan sa punong mansanas. Aral ng kwento: huwag maging matigas ang ulo, mga bata. Ang pagpapatawad ay higit na makapangyarihan kaysa sa galit, at ang sinumang hindi marunong tumupad sa salita ay maaaring maging bato sa mata ng karunungan.